Eto mga tol, Memo Heredia may banat kay Cuadro Alas. May post kasi si Sean Gibbons tungkol kay Cuadro Alas at Jason Casimero. Nag-comment dito si Memo Heredia. Matapos daw niya bigyan ng 3 magagandang panalo si Cuadro Alas. Kasi naging conditioning coach ito ni Cuadro Alas, si Memo Heredia. So matapos ang 3 panalo ni Cuadro Alas, sayang daw ang oras at pagod ni Memo Heredia kay Casimero. Dahil nakinig lang sa isang retarded na kapatid na si Jason Casimero. Ayan mga tol, basahin nyo ang buong sinabi ni Memo Heredia. Nangihinayang si Heredia kay Cuadro Alas dahil sinayang ang magandang karera sa boxing. Prangka dito si Memo Heredia mga tol. Napakagaling na conditioning coach ito. Eddie Hearn sinabing pinakamagandang kalaban ni Jaron Ennis ngayon si Terence Bud Crawford. Binabalak ni Eddie Hearn kapag umakyat si Jaron Butch Ennis sa 154 pounds. Target agad si Terence Crawford. May kahawigan kasi ng estilo itong dalawang ito eh. Switch hitter si Crawford, ganun din si Jaron Ennis. Mahaba din ang galamay ni Ennis katulad din ni Crawford. Pero sa experience, mas lamang si Crawford mga tol. Kaya kung tatagal pa ng mga 2 o 3 taon si Ennis na lumalaban sa malulupit, tingin ko meron na siyang kakayahan para harapin si Crawford. Kasi matanda na si Crawford nun, after 2 years or 3 years. Siguradong advantage na ni Jaron Ennis yon. Maraming fans din ang nagsasabi na baka raw hindi kakayanin ni Ennis itong si Ikit Turman. Kung sa kalagayan ni Turman ngayon mga tol, medyo delikado si Turman dyan. Kasi yung laban niya kay Brock Jarvis nung nakaraan, panalo si Turman doon via TKO. Kabisado na kasi ni Ikit Turman itong si Brock Jarvis. 2 beses na niya itong naka-sparring. Saka magkaiba ng estilo si Brock Jarvis at Jaron Ennis. Si Brock Jarvis hindi magalaw. Parang poste lang. Kaya pabor kay Turman si Jarvis kasi madaling patamaan. Pero iba itong si Jaron Ennis, mahirapan dito si Kit Turman. Maganda yung kapanahonan ni Turman. Yung panahon na nilabanan niya si Danny Garcia. Yung laban niya kay Sean Porter. Yun yung mga panahon na malakas si Turman. Pero ngayon kasi, punong-puno na ng injury itong si Turman. Pero 50-50 pa rin yan mga tol. Mahirapan lang talaga si Turman. Hindi yan easy fight para sa kanya. Nagkahamunan na dati yan si Ennis at Turman. Hindi lang natuloy ang laban. Sa ibang banda naman, Richardson Hitchens na may hawak sa IBF Super Lightweight Belt. May banat kay George Kambosos. Pakinggan po natin. I'm excited to bring George Kambosos. You know, I don't like George Kambosos. I respect him as a man, but as a fighter, I feel like he's a bum. So I feel like, to be honest, he's an accomplished bum though. Mga tol, tinawag yan na bum itong si Kambosos. Napakahina daw nitong boksingero na ito. Naging IBF champion si Richardson Hitchens matapos talunin si Liam Paro via split decision. Nakatakdang magdepensa ng IBF si Hitchens laban kay Kambosos sa darating na June. Mas matindi pa raw ang gagawin niya kumpara sa ginawa ni Vasily Lomachenko kay Kambosos. Samantala na interview naman ng ating kaibigan na si Paukas, si Charlie Suarez. Sinabi ni Charlie Suarez paghahanda niya ng todo si Navarrete ngayong May 10. Marami daw coaches ang nagsasabi kay Charlie Suarez kung ano ang dapat niyang gawin para talunin si Navarrete. Alam daw niya na isang mahirap na kalaban si Navarrete dahil mataas ang stamina, volume puncher at may lakas din. Kaya iipunin daw lahat ni Charlie Suarez ang payo sa kanya, mga teknik, para ito ang i-apply niya sa laban. Pwede daw niya itong daanin sa puntusan para manalo lang hanggang sukdo lang 12 rounds. Okay mga tol, hanggang sa muling update.